Okay, magandang hapon po sa lahat ng mga taga-barangay 717. Ako po si Divina Tata Antique, tumatakbo bilang chairwoman ng Barangay 717, District 5, Zone 78, Manila. Ang grupo po namin ay kinabibilangan ng 5 incumbent. Kasama po namin yung secretary, tsaka yung 5 kagawad. Then may bago po kaming 2 kasamang kagawad din. Ang isa po ay asawa po ng dating incumbent kagawad na si Kagawad Badilla. Kaya po namin nabuo ang grupo na ito para po maipatupad namin ang mga programa na nais naming ibaba sa aming mga nasasakupan. Kasi po meron po kaming minsan hindi pagkakaisa sa loob ng barangay na kung saan hindi namin pa-implement yung mga proyekto na dapat naming ibigay sa mga tao at sa aming komunidad. So kaya po kami nag-decide na magsama-sama para po may pagkakaisa at tuluyang maipatupad ang mga proyekto na aming gustong ibigay direkta sa mga tao. So ang una-una po naming plataforma ay ibalik po yung per botante na pagbibigay ng gift giving sa araw ng Disyembre. Dahil po sa buong taon po, yun lamang po ang pwede naming maibalik sa kanila na kung saan makikinabang din sila sa budget ng barangay na kung saan dapat bawat isa ay mabibigyan. Hindi po tayo mamimili kung sino yung ating bibigyan. Dapat po lahat pantay-pantay na makakatanggap dahil karapatan po yun ng bawat isa bilang constituent ng barangay at botante ng ating barangay. So, basta boboto ka dito sa barangay nyo, meron ka. Ganun. Yes po, yun po yung gusto naming ibalik na dati po nagawa na namin since may pagbabago, kaya po nabuo ang grupo na ito para po ibalik kung ano yung nasimulan namin noon. Okay. So, ma'am, tanong ko lang po, ano yung pangunahing problema dito sa inyong barangay na nais ninyong solusyonan? Ang pinaka problema, mostly po nakikita nyo naman po sa aming area. Karamihan po sa amin dito ay hirap sa buhay. So, yun pong isang pagtutuon na namin ng pansin na mabigyan ng livelihood para po makatulong din sila sa kanilang mga asawa. Hindi lang po sila naasa sa kanilang partner na nagtatrabaho. So, sila din na nasa bahay, makaalalay din po sa panggastos ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na po sa mga estudyante na kung saan kailangan araw-araw problema yung baon, mga kagamitan sa school. So, isa po yun sa pagtutuunan namin ng pansin na maibigay po sa aming mga constituent. Okay. Ma'am, ano pong programa para sa livelihood program ang pinaplano niya para po sa inyong barangay? Okay po. Sa livelihood po, meron na po kasi kaming nasimulan since nung first term po namin. Ang unang-una po naming pinot up noon ay ang yung video okay na kung saan pinarentahan namin. So yung income po noon ay ibinilan namin ng 2 makina para po sana sa livelihood na may magagawa din naman ng mga kababaihan. Kaso nga lang po, medyo hindi nag-click dahil nga po walang willing manahe. So, na-suggest ko po sa council na i-divert po namin sa bigasan ng barangay. So, ngayon po, ongoing na po yung livelihood ng bigasan ng barangay. Target po namin dito na ang makikinabang sa kikitain ay ang mga kababaihan na balak naming i-organize upang magkaroon din sila ng pagkakakitaan as long as pagdating ng December ay meron po tayong maibibigay sa mga kananayan at ma-recognize yung hirap nila bilang magulang na kung saan sila po yung nagpapatakbo ng budget sa loob ng kanilang pamamahay. Ma'am, pwede ba natin makakilala isa-isa yung mga magawad? Papakilala ko po ang aking grupo, si Kagawad Yamasita Llama Badilla, asawa po ng dating incumbent kagawad na last term na po, si Kagawad Eduardo Badilla, at si Kagawad Aying Reo Aying Soriano. Ayan, pagsalitain na lang muna natin si po. ate. Ikaw, ate. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Rebecca Llama Badilla. Ang
papalit ko sa asawa ko kasi last time na po niya ngayon. So ang pinaka-community po namin is yung Green and Clean. Marami po kaming panukala regarding po sa Green and Clean. Okay. Ikaw naman po, ate. Magandang hapon po. Ako po si Maria Rosario Aying Soriano, at tumatakbong kagawad po sa Barangay 717, Zone 78, District 5, Manila. Bali kaya po ako tumakbo kasi nais ko pong ibalik yung saya at yung buhay dito sa barangay namin. Kasi ang nangyayari po dito sa barangay namin, kung mapapasin niyo po, meron kaming 3 ali o mga kalsada po. Parang may kanya-kanya na po eh. May barangay doon, may barangay dito, may barangay sa kapila. So, ang nais po sana namin, pag kami na po yung naupo, ibabalik po namin yung pagkakaisa. Isang barangay lang po itong 3 aling ito. Babalik po namin yung saya, maggagawa po kami ng mga programa na kung saan sama-sama po ang lahat po ng mga taga-barangay Gs. Madagdag ko lang po dun po sa livelihood. Ang iniisip po na po namin na gawing ituro sa mga kananayan is yung mga essentials. Yun sa malaking yung pang-araw-araw natin ginagamit tulad po ng soap making, dishwashing making, yung food processing, which is na makakatulong, maaari pa nilang gawing negosyo, pandagdag kita po yon sa pang-araw-araw nilang gastusin. Yun po, at naiatang din po sa akin yung sa religion. Kasi ako po ay taong simbahan po ako, officer po ako ng aming parish, ang Our Lady of the Assumption Parish. So, bali, gusto po namin i-implement po sa mga kabataan yung kanilang ang katekismo po. So, maganda po yun habang bata pa lang po, ang mga kabataan dito sa aming barangay, mahubog na po sila sa kagandahang asal. At bata pa lang ho, maliit pa lang po sila, nakikilala na po nila ang Panginoon. Na siyang pinaka importante sa lahat ng bagay, na siyang nagbigay sa atin ng ating buhay. So, yun lamang po. Ayan. Si ate naman. Magandang hapon po. Ako naman po yung dating barangay secretary ng barangay 717 na ngayon tatakbo ng barangay Kagawad. Ako si Jane Martinez, laki. Laki na. Ang gusto ko naman pong plataforma sa amin ay yung para sa mga senior na naumpisa na namin at tatapusin po namin na mas maayos kasi hindi na po sila napapagtuunan dahil sa may humahawak na hindi naman po tama yung nagagawa na nagrereklamo ng mga senior namin. At saka po yung sa health namin na ibabalik namin yung pakikipagtulungan namin sa health center para mabigyan tuon yung mga nangangailangan lalo na sa mga may nakaramdaman. At saka magkakaroon din kami ng programa para sa mga mga bata pa na maaga nagsipag-asawa at saka yung nanay na Single. family planning. Yun lang. So, si ate naman. Si Consolation Bekay Ong. Kaya po ako gusto ko tumakbo ng kagawad. Gusto ko po kasing maglingkod sa kapwa, sa kabarangayan. Saka gusto ko rin po yung, ang ano ko po namin, yung madagdagan po yung, diba po yung mga senior citizen, si Mayora lagi nagbibigay ng cake pag birthday. Dadagdagan po namin. Yung ngayon, pagka birthday po ng senior citizen namin, that day na birthday niya, bibigyan na po namin kahit isa. Kung bali on time na po, hindi na po aasa kami sa kay Mayor. Ngayon po, ang gusto ko rin po mangyari, kukuha rin po kami ng mga, yung tanod po namin, bibigyan po namin ng pag-aanuhan po namin ng yung seminar para sa protection sa mga yung para po hindi sila malulong sa mga masasamang bisyo, bibigyan po namin sila ng outlet na para magkaroon sila ng maiwasan yung masamang yung droga. Di ba? Opo. At saka para hindi lagi silang yung mga iba kasi pag walang ginagawa nagdodroga, nagtatambay, di ba? At least kahit papaano meron bibigyan namin sila ng magandang ehemplo ng pagkakataon na magbago. Okay. Yan lang po. Ikaw naman na Ako kuya. Si Richard Bong Palma, incumbent kagawad, tumatakbo sa ikatlong pagkakataon. Ako po ay, ang current hawak ko pong committee ngayon ay risk reduction. Ang ibig sabihin po nun, yung sa pangkaligtasan ng ating barangay, ang pangunahin kong gawain. Kumbaga, kami yung nagpaplano para sa kaligtasan ng barangay
For example po. sample po kasi ang dati kong hinawakan kasi education, bali namatay na yung ang pinahawakan ko yung risk reduction, yung pagpaplano po ng kaligtasan sa barangay. Katulad ng last 2019, nagkaroon ng sunog. So kami, as a council, nagtulong-tulong dun sa pag-implement ng aming ilabas yung aming yung 5-year plan na quick response. Yun. Bali, So, hindi na naman isang taong doon. Para maiwasan nyo po yung sunog dito, ano pong ginagawa nyo? Ano pong Ang para maiwasan yung sunog, bali, prevention nyo? ang one time na inaan namin yung kuryente, bali, naghahanda po kami ng mga fire extinguisher. So, yung paghahanda po? Paghahanda. Yun pa, ang first time na ginagawa namin, yung i-equip kami, yung seminar para matutunan namin yung yun lang din naman yung first yung kaalaman para sa paghawak sa pangkaligtasan. Then yun yung mitigation, yung para maiwasan natin yung mga katulad ng isa yung sa pagbaha, yung fire extinguisher nga yung para sa sunog, at iba pang mga Lahat ng uri ng kalamidad siya. kalamidad na hawak. Yun po yung aking currently na hinawa. Yan, si Kuya naman. Nandito yung gustong-gusto kong marinig. Ako rin ang pangatlong term ko na ito ng pagtakbo, pag manalo ko. Ako po si Edgardo Nolasco, aka Lolo. Ano po? Tumatakbo pong muli bilang isang kagawad para po maglingkod ng tapat po. Ang plataforma po naman namin, yung bang mga dapat na baguhin dito sa ating barangay, marami po Lalong-lalo na number 1, yung mga certificate. Minsan kasi hindi inaabot na ng ilang araw bago pa makuha ng mga constituent yung hindi ho napipirmahan, natatagalan Bagamat busy kasi yung namin dito, wala lagi yung namin, Chairman. yung punong barangay namin. Pagka kami naman ang umaksyon, hindi naman po pwede sa kanya dahil sa sasabihin naman nagbibida-bida kami. Wala kaming permiso sa kanya para gawin. Kaya kami nagsama-sama para yung ganong pangyayari magkaroon ng power. Magkaroon yung power namin, naman namin, na hindi yung pagkumilos kami, may mali pa rin kami. Ganon, Kaya akala nila na hindi kami kumikilos. Hindi alam ng mga kabarangay namin na kailangan may basbas pa ng pinuno bago kami kumilos. Okay. Salamat po. Si Ma'am, ikaw ako. Dito ka po. Hi po, ako po si Flor Reblando. Bali, ako po ay dating treasurer ng barangay since 2018 to 2022. At na-recommend po ako na barangay kagawad ng 2023 po. So, as of now, I'm kagawad. So, tumatakbo po akong kagawad para ipagpatuloy yung mga nasimulan ko na. Kasi ako po ay malapit sa mga bata at gusto ko sana matutukan yung mga bata sa pagpapahalaga ng buhay ng isang Kristiyano. Ako din po ay naglilingkod sa simbahan for almost 18 years na sa music ministry. Hindi naman ako magaling kumanta pero basta naglilingkod ako doon. Then gusto ko sana yung mga kabataan dito magkaroon ng panahon na mag-serve sa simbahan. Yung baka may magaling kumanta, may kalbaryo, may maraming klase sa mga bata na pwede silang pagtuunan. And syempre ako naman ay malapit sa advokasya ng aking si Miss Mara Tamundong kasi siya po talaga ay matagal nang bumaba sa amin dito. Nang maalala ko siya, tumakbo siya dito. Nag-pass by lang siya and then hindi naman siya pinalad na manalo pero narinig ko yung kanyang mga hadkain sa kanyang pagtakbo. So yun, after 1 week, bumalik siya ulit dito. Yung kanyang mga sinabi, tinupad niya. Up to now, pati mga bedridden, at isa kami po sa natutugunan ng kanyang advokasya sa mga senior citizens. So, isa rin yun sa gusto namin programa na maalagaan, mas masigit pa ang mga senior citizen na kalang benefits at sana mas
mapagbigyan namin ng mas magandang pag-aasikaso sa mga senior citizens namin. Okay. Balik tayo kay Chairwoman. Okay po. Manamana po. Lahat po ng nabanggit ng mga kagrupo ko na proyekto or plataforma na dapat namin gusto naming ipa-implement sa aming barangay ay yan po ay kung sakaling kami ang papalarin na makaupo, lahat po yan ay aming itutuparin na pinangako namin sa aming mga kabarangay. Hindi po tayo pwede dito, puro lang tayo pangako. Kailangan natin gumawa at aksyon ang kailangan. Hindi po tayo puro salita lang na wala tayong gawa. So lahat po yan ng mga programa po ay kailangan nating ipatupad. Lalong-lalo na po, ang barangay na ito kailangan nating magkaroon ng pagkakaisa, malinis na barangay, at maunlad na barangay hanggat maaari. So, kailangan po ng grupong ito ang mag-isip ng mga proyekto, hindi man namin mabanggit ngayon, kung ang ibang proyekto na pwede na hangad namin na ipagpababa sa barangay na ito, ay kung sakaling kami papalarin, so marami po tayong dapat gawin na magserbisyo tayo sa mga tao, tapat at malinis na pamamahala, transparent sa ating mga kabarangay, lalong-lalo na pagdating sa budget. Kailangan po gamitin natin sa tama kung ano yung budget ng barangay, kailangan ibaba natin sa mga tao. Ang unang-unang aim po namin dito, kaya po kami tumakbo, hindi po para sa sarili ko or para sa sarili ng grupo. Ang pinaka hangad namin dito ay matulungan ang aming mga kabarangay at mabigay ang totoong serbisyo, ang totoong paninilbihan bilang barangay po yan official. kasi kanina nasabi niyo na rin po, manawagan po kayo sa mga kababayan niyo rito, kabarangay niyo rito. Okay po. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga taga-barangay 717. Suportahan niyo po ang grupong ito para po sa ikauunlad at pagbabago ng ating barangay. Mangangako po kami sa inyo, lahat po ng proyekto na dapat ibababa sa inyo, sa tulong ng mahal na Diyos, magsiservisyo pa kami ng tapat at malinis para po sa inyo. Yes! Anong sigaw ng barangay? Yun! Thank you po, ma'am! Salamat! Congratulations po at mabait po kayo.